Ito ang pinaka nakakatakot na water park sa Asia. Kailangan pa nating mag-ritual. Nagtataka ako kung tinatanggap pa tayo dito. Sana nga ay tinatanggap tayo. Isang lugar na walang gustong pasukin. May narinig akong putok. Sabi nila, may tinatagong portal papunta sa mundo ng mga espiritu ang resort na ito. Ano? Naghahagis lang ng mga hubad na bato. Bakit may bakas ng paa niya sa taas? At pinaniniwala ang binabantayan ito ng isang Diyos, isa siyang lalaki. Isa na hindi gusto ang mga walang paanyayang bisita. Kamusta Ronin fan? Welcome sa channel. Ako si Steve Ron at mag-e-epic adventures tayo. Ngayon, excited akong ibahagi ang una kong exploration sa Indonesia. Isang taon na mula nang mangyari ang trip na ito at nakunan ko ito kasama ang mga mabubuti kong kaibigan na sina Agassiz, Rick, Rico at Billy. At itinabi ko ito para sa Oktubre dahil isa ito sa pinakamatinding paranormal na investigation na naranasan ko. Sinamahan kami ng tunay na psychic at shaman, iba talaga ang espiritual na mundo ng Indonesia. Bago tayo magsimula, binibigyang pugay ko ang isa sa mga psychic na pumanaw na mula noong shooting. Ipinagdarasal ko siya at ang kanyang mga mahal sa buhay. Makikita ninyo ang mga social link ng lahat sa description, pati na rin ang sa kanya. Ngayon, panoorin ninyo ang video, pero bago iyon, isang mabilis na shoutout muna sa sponsor natin ngayon. Ang video na ito ay inisponsoran ng Huel. Bago tayo magsimulang mag-explore, inirekomenda ng kaibigan nating si Billy na sumali muna tayo sa isang traditional na ritual ng paglilinis. Bago pumasok, magdasal muna tayo dahil may nilalang na tinatawag na pratugudi. Okay, ang Ratu ay Reyna at ang Kibde ay malaking Reyna dito, kaya nirerespeto sila ng lahat. Binalaan kami ni Billy na sanay sa espiritual na kaugalian dito na kapag nag-e-explore ka ng pinagmumultuhang lugar sa Bali, hindi ka lang pumapasok sa mga guho. Pumapasok ka sa isang sagradong lugar, isang bagay na hindi nakikita at posibleng isang bagay na delikado. Kaya, para sa aming sariling protection, dinala ni Billy ang kanyang grupo ng mga psychic medium at mga shaman at mga tagapangalaga ng shaman na nagsagawa ng mga ritual at dasal para protektahan kami mula sa anumang nananatili dito. Sige, nakita ko na ng maayos ang buong water park na ito. Habang nag-iikot kami sa abandonadong water park, ikinuwento ng aming psychic guide ang mga nakakakilabot na kwentong naipasa sa mga generation. Ang dating lugar ng kasiyahan ay pinaniniwala ang tinitirhan na ng higit pa sa mga alaala. Yang pinakakilalang espiritu dito ay ang isang batang lalaki na madalas makita na naglalaro malapit sa mga walang lamang pool bago biglang maglaho na parang bula. Hindi siya nag-iisa, ikinuwento rin ng mga gabay ang iba pang multo at kakaibang nilalang dito. Sa tradisyon ng mga Balinese, bawat lugar ay may espiritong tagapagbantay na iginagalang pati ng mga yumao. Isa sa mga espiritu rito ay si Rakatuji, dating tagapagbantay ng mga sagradong lugar sa tabing dagat. Naging mayabang siya at sinuway ang banal na kaayusan. Dahil dito pinalayas siya ni Nyai Rorokidul, Diyosa ng Timog Dagat. Ngayon, sinasabing nananatili siya sa mga nakalimutang lugar na tulad nito. Hindi ganap na masama, ngunit nabaluktot dahil sa pag-iisa. Kapag siya'y nagpapakita, babala ito na nasa bawal kang lugar. Parang pinuno at bantay ng sabay. Pagkatapos nito, nagsimula kami ng maliit na paranormal na investigation sa water park para makita kung ano ang matatagpuan namin. Ang mga nahuli namin sa camera ay sapat para paniwalaan ko ang mga kwento. Sumasagot gamit ang electromotive force. Oo. Apo yan! Apo yan? Apoy yan. Sakit ng ulo. May sakit ka sa ulo? Ngayon lang? Oh. Mahina! Oh. Mahina. Mahina. Bakit niya sinasabi na mahina? Siguro dahil kay Billy na may sakit ng ulo. O baka dahil masensitibo ako. Ano? Grabe. Yos! Grabe, Grabe. libingan. Oo. Libingan? Isa itong libingan. Isang libingan. May libingan ba dito? Bro, parang may gusto itong sabihin sa'yo sa tingin ko. Oo tol, punta tayo dito at subukan nating mag-usap. Sa tingin ko dito naganap ang insidente at sinusubukan nitong iparating sa atin. Grabe yun, tol. Grabe yung Steve. Pare, hindi pa ito nagkakaganito dati. Oo, sa lahat ng investigasyon ko, hindi pa yun nangyari.
Tingnan mo ang damo. Ay, ang kapoy. Ay, ang pugon. Ay. Pare, parang gusto niyang imbitahan tayong pumunta dito. Ang kapoy. Ay, wow! Teka lang, kinikilabutan ako. Kinikilabutan tayo. Ito ang pugon at pagkatapos. Pare, ang pool. At nung gumagana pa ito, malamang ito ang pool. Pare, malamang dito mismo yung water slide. Oo. Tapos dadaan dito papuntang pool. Uy, ano ba yan? Okay, kinilabutan ako pero ngayon may saysay na. Sang-ayon kayo, di ba? Siguro yun ang mensahe sa atin. Magkakaugnay lahat to, bro. Oo, tama. Oo nga. Ikaw ba yan na nagkukumpirma? Oo. Bro, nalutas na natin ang misteryo. Mukhang nalutas na natin ang misteryo. Sa tingin ko, isa ito sa mga bihirang pagkakataon na talagang nalutas mo ang misteryo. Sa dami ng naranasan ko dito, naniniwala akong pinagmumultuhan ang lugar na ito. Nasa harap kami ng altar, isang banal na lugar para parangalan ng mga Diyos at Diyosa. Sa ganitong mga sandali, sinikap kong yakapin ang kultura, hindi lang bilang manlalakbay kundi bilang panauhin. Tahimik kaming nagdasal ng mga kaibigan ko bago. Umalis ako, binago ng unang araw ang pananaw ko na talagang kailangan. Kinabukasan, haharap kami sa mas madilim na karanasan sa Water Parks Resort. Lugar na ayon sa mga local, matatapang lang ang pumapasok. Sige, nandito lang mismo ang pasukan. Ngayon, malaki talaga ang hotel na ito at kitang-kita mo ang kapal ng mga damo at halaman. Talagang mukha itong isang pinagmumultuhang lugar. Siguro malalaman natin kapag pumasok na tayo sa loob. Ay, wow! Si Billy dito, kakasabi lang niya na hindi tayo pwedeng mag-video dito ngayon. Tama ba yon? Oo. Kailangan nating maghintay hanggang 7 ng gabi? Oo, kailangan muna nating mag-ritual. Kasama ang lokal na shaman. Natakot siya na baka magalit ang Diyos na nananahan doon kasi parang hindi ka nag-aalay, wala kang iniaalay, tapos basta ka na lang papasok at gagawa ng ganon. Ang sa hotel na ito ay may astanyang silid na inilalaan para sa isang Diyosa. Isang Diyosa. Kaya kailangan nating magdasal sa silid. Oo. Bago pa ito pabayaan at kahit pagkatapos na mapabayaan, patuloy pa ring nagdadasal ang mga tao sa silid na iyon. Oh, nakatuwa. Kaya dapat nating tingnan ang silid na iyon. Nagdarasal ang mga tao para sa kayamanan. Oo. Para sa kayamanan, karamihan ay para sa kayamanan at para rin sa pagkakaroon ng kanilang supernatural na kapangyarihan. Sige, supernatural na kapangyarihan. Oo, kaya parang mga shaman paranormal nagme-meditate sa loob ng kwarto. Sige. At pagkatapos ay nagdadasal, Para sa Diyosa. Wow. at ang Diyosang ito ay kilalang kilala sa Indonesia. Nagkakaloob siya ng mga kapangyarihan. Oo. Nagbibigay ng kapangyarihan at iba pa. Oo, nakakatuwang bagay ito. Kaya siguro ito na ang highlight ng ating paranormal na investigasyon, mga kaibigan. Pumunta na tayo sa green room. Sobrang excited ako makita ito. Siyempre, magpapakita tayo ng lubos na paggalang sa lugar na ito. Maging magalang tayo. Tara, kain muna tayo mga kaibigan. Balik na lang kayo mamaya. Sige. Kaya sumakay kami sa kotse. Oh, sige mga pare. Mukhang ito na yata ang restaurant na kakainan natin. Pagbalik namin kinagabihan, naghihintay na ang aming mga psychic na gabay na may dalang mga handog na inihanda para protektahan kami. Hindi pa sila nakakapasok pero ramdam na nila ito. Mararamdaman mo ang enerhiya. Nagtataka ako kung tinatanggap ba tayo dito. Sana nga ay tinatanggap tayo. Parang bumabagal ang oras. Wala masyadong nagsalita sa amin pero ramdam mo yung kaba, yung bigat sa hangin. Bago kami pumasok, lahat kami ay nag-atubili sandali. Ramdam ko na agad na mahaba-habang gabi ang haharapin namin. Sige, magsimula na tayong mag-explore dito. Madilim, tingnan natin oras ngayon. Di ko na malayang gabi na, alas 8:46 na pala. Malamang buong gabi kami dito hanggang hating gabi. Iba talaga ang pakiramdam dito tuwing gabi. Ramdam ko talaga ang kakaibang enerhiya dito. Simula nang ginawa nila ang ceremonial na ritual, handa na ako. Simulan na natin ang pakikipagsapalaran na ito. Anong nangyari? Ano ang gumagalaw? Ang pinto. Bakit hindi ang pinto? Handa maaral.
Medyo marami ang tao dito. Pero sa tingin ko nakakatakot pa rin. Sa tingin ko mag-e-explore lang tayo ng magkasama. Steve, palagi kong naririnig ito. Ako rin puro banks lang kahit saan. Sige. Habang naglalakad kami sa hallway, paulit-ulit naming naririnig ang ingay hanggang dulo. May narinig akong malakas na tunog. Ano? Biglang nakita kong bumukas mag-isa ang pinto. Malakas ang tibok ng puso ko. Para akong natulala, halos hindi makapaniwala. Parang hindi totoo ang nangyayari. Sa isip ko, may munting tinig na nagsabing baka hangin lang yon. Ibig kong sabihin, may mga bintanang bukas. Naririnig mo ba yon? Oo. Parang mesa ba yun? Mesa? Oo, parang mesa lang na nililipat. Parang may pumapalo o tumatama sa isang bagay. Grabe, parang galing sa itaas ang tunog. Sobrang tindi nito. Naglakad kami ng dahan-dahan sa madilim na pasilyo, walang gumagalaw o kakaibang nangyayari. Sa una, wala. Huminto ako sa pinto dahil sa kuryosidad ay maingat akong pumasok. Walang laman ang kwarto. Sige. Ganito siguro ang itsura ng isang kwarto. Parang studio lang talaga siya. May courtyard pala sa labas sa gitna ng gusali. Oo nga. Dati palang swimming pool ito dito. Akala ko sahig lang. Pinatuyo lang pala ito. Yan. Base sa tradisyonal na kalendaryo ng mga Balinese, special ang gabing ito. Kung saan nagdiriwang ang mga nilalang, ito ang gabi ng watong-wutong. Kaya may mga pagkakataon na ang mga espiritu ay nasa mataas na antas ng enerhiya. Kaya ito ang gabi. Kaya Hindi ko alam. Sabi nila na marami silang nakitang mga babae na hindi kilala ang mga muka sa Inteli. Nakita nila? Oo. Siya ba'y nagtatay siya naman sa spirito ng gan? Pati na rin ang anak niya, pati na rin. Bahagi ng sarili ko na numpa. May nang lolo ko sa amin pero sa kaibuturan, alam kong kami lang talaga ang nandoon. Oh, yun din yung pareho mula sa restaurant. Wala na talaga. pero may mga alok pa rin doon. Sa wakas, narating namin ang taas ng hagdan at biglang nag-iba ang pakiramdam sa paligid. Parang may naghihintay sa amin dito or baka ayaw lang kaming makarating. May kung sinong nambabato sa akin ng mga bato. Ayos ka lang ba? Sa tingin ko, hindi tayo welcome dito. Kakalinis lang dito tapos yung pinto ay Itong pinto, gumagalaw itong pinto dito. Hindi ko napansin noon na nasa tabi pala kami ng green room. Lihim na lugar na pinaniniwala ang tirahan ng mga Diyos ng dagat ng mga lokal. Bago pumasok, dapat munang mag-alay. Hindi rin ito familiar sa akin. Pero sa Indonesia, lalo na sa Bali, tradition ito na kailangan kong masanay. Nakikita mo ba na may mga bakas ng paa doon? Saan? Bakas ng paa. Ay, ano ba yan? Ikita mo? Paano nagkaroon ng bakas ng paa doon sa taas? Bakit may umaakyat doon paa yun? Parang nasa ibaba siya at diretso sa ibabaw ng alay. tuyo na ito. Ayos yung. Mga alay iyon ng iba. Oo, mula pa nung matagal na panahon. Wala nang pumunta rito matapos ang pag-aalay. Wala nang tao doon. Wow, ang ganda ng kwarto. Naririnig mo ba yon? Oo. Narinig ko ang tunog ng tubig. May naglalakad na may dalang tubig. Nasa loob na ng kwarto si Billy at siya ang nauna. Susunod sina Agassi at Rick. Pagkatapos, kami ni Rico naman. Parang lagi akong may naririnig na bulong. Ang weird, parang kakaibang ingay. Naririnig mo rin ba? Ang wild nito, bro. Uy, may tissue ka.
Wala akong dalang tissue. Mga pare, yun na yung pinakamalakas. Sige Steve, pasok ka na. Hoy, ano yon? May kumakanta ba? Oo, parang bata ang kumakanta. Sige, papasok na ako ngayon. Palakas ng palakas ang presensya habang lumilipas ang mga oras. Kailangan naming ipagpatuloy ang pag-alay na kinakailangan. Ang mismong kwarto ay magulo, iniwang magulo ng kung sino man ang huling nandito. Kaya nilinis namin ito ng maingat, ibinalik ang kaayusan bilang paggalang. Isa sa aming mga psychic guide, ang nakikita mo rito ay kailangang iwanang mag-isa. Siya lang ang tanging nakakakonekta sa mga espiritu at kung anuman ang naghihintay sa loob ng kwartong ito ay hindi para sa aming lahat na harapin. Ano yon? Nagdarasal siya. Ano yun, Steve? Nagdarasal siya. Nakikita mo ba ito? Kaya tumugtog lang siya ng musika at magdarasal. Siya ang huli. Nagpatugtog siya ng musika at nagdasal. Siya ang huling nasa kwarto. Grabe, ang bilis maubos ng baterya ng camera ko. 23% na lang. Pare, parang nababawasan ng 1% kada 2 minuto. Sa tingin ko, Pagkatapos magdasal ni Baba at matapos ang pagtulong sa pag-awit, aakyat na ako sa itaas. Oo, sa tingin ko dapat nga. Parang lahat ng lakas na pupunta sa akin. Kailangang imbestigahan natin ang nangyayari sa itaas. Pero ipaalam mo sa akin kung may nararamdaman kang talagang masama or hindi maganda. Masakit ang dibdib at leeg ko. Oo. Oo, at medyo nahihirapan din akong huminga. Yun ang pinakamalakas, grabe. Baka ayaw niya tayong umakyat kaya siguro malalakas ang tunog sa taas. O parang pinipigilan tayo. Parang tinatakot tayo para umalis. Tahimik kaming naghintay sa pagbabalik ng aming psychic na gabay. Parang oras ang ilang minuto bago siya dahan-dahang lumitaw at makikita na sa mukha niya ang lahat. Nakipag-ugnayan siya, hindi siya nag-iisa. May mensahe rin ang mga espiritu sa atin. Bakit? Dahil pumupunta tayo rito. Dahil may nangyari dito. May nangyaring masama na nagpagalit dito. Talagang mahirap ipaliwanag. Na ang pagdating natin ay hindi nakakaabala, sabi niya. Oo, sinabi niya yon sa nilalang na wala tayong ginagawang masama. Sige, mabuti naman yon. Yung namumuno dito. Tinatawag nila itong ina. Alam kong kinakabahan si Billy, tulad namin lahat. Sinubukan niyang manatiling kalmado pero halatang may gumulo sa kanya. Ayon sa pagkaintindi ko, sinabi ng psychic na hindi mga Diyos ang mga espiritong nakausap niya. Kaya, hindi sila galit. Ginagawa lang nila yon para ipakita na nandito sila. Hindi para takutin tayo, gusto lang nilang malaman natin na nandito sila. O sige, maganda yon. Ibig sabihin, welcome tayo dito. Ayos ka lang ba? Oo, ayos naman ako. Ayos lang ang pakiramdam ko. Kaya huwag matakot, magiging maayos tayo. Pwede mo ba siyang tanungin kung pwedeng i-record ito? May tatanong mo ba kung pwede kaming umakyat sa itaas kung saan naririnig ang malalakas na kalabog? Oh, sige. Sige, Oo, aakyat din ako sa itaas. tara na. 2 minuto pa, akyat na tayo. Sige, sige.
Ay, sige. Kaya kailangan nating maghintay ng 2 minuto ay dahil ang mas mababang miyembro ay naguulat sa ina. Naguulat siya kaya naghihintay sila ng sagot mula sa ina. Kung pwede ba tayong umakyat o hindi, Oo, tungkol sa pag-iral natin dito, kaya kailangan pa natin ng 2 minuto. walang problema. Sige, baka pwede mo ring itanong kung pwede namin gamitin ang mga kagamitan namin, yung mga gamit namin sa multo. Oh, sige. Sige. Mga pare, sa tingin ko yung regalo dito sa loob ng taong to ay hindi siya mismo. Ano ang hindi siya mismo? Sige, kahit wala ang mga kagamitan, nandito na sila. Dito mismo. At pagkatapos, ang nakikita ko ay Hindi ang taong kilala natin. Siya. Oh. Sige. Tama. Tama, isa sa kanila ay nasa tabi ko. Tama, sa tabi mo? Sa tabi ko, Oo. sa magkabilang panig. Ngayon na. Nasa magkabilang tabi mo silang ngayon. Oo. Sige. Kawili-wili. Sa totoo lang, iba ang itsura ng lente ko. Parang may ulap dito. Hindi ko alam kung yun ay... Mga kaibigan, sa totoo lang, ang dahilan kung bakit sila sobrang maingat ay dahil maraming mga explorer ang pumupunta dito at nagnanakaw ng mga bagay mula rito. Talaga? Kaya itong mga babaeng ito sa ibaba, gusto nilang protektahan. Mula sa mga nagnanakaw sa gusaling ito. Sige. may sulat siyang natagpuan. Ay, nasa kama. Ano ang sinasabi nito? Ang iyong kabaitan. Ang reyna. Ibigay mo sa amin. Ang buong pamilya namin. At buksan mo ang iyong kabutihan para sa ikabubuti. Kaya, para magawa mo, para matupad mo yung mga hiling ko. Makakagawa ka ng paraan. Makakagawa ka ng paraan para sa problema natin at sa lahat ng magandang kapalaran. Sa tingin ko, isa yun sa mga liham na dinarayo ng mga tao dito para magdasal at humingi ng Simbahan. Sige. Nilagay nila ang liham. Naintindihan ko. Humihingi ng basbas, naintindihan ko. Tol, ayos lang ba siya? Tumatawa siya. Pare, nakita ko. Baka may iba siyang pinagtatawanan. Tayo lang talaga ang lamang ngayon. Oh, gumagalaw ito. Hello? Yung lalaking di natin kayang sakyan.
Nanghihingi ng sigarilyo. Isasalin ko mamaya, oh. Narinig mo ba yon? Aso yon. Hindi. Bago yon, may umiiyak. Pare, hindi mo mapapaniwalaan ang nakita ko doon. Ano? Oo, humithit siya ng sigarilyo pero hindi tulad ng iba. Parang 10 beses siya humithit sa isang hit-hit lang. Tapos, pinihit niya ito. Nilagay niya yung nasusunog na parte sa bibig niya at kinain. Kinain niya yung sigarilyo. Oo, nakuha ko. Pagkatapos nun, may umiyak. Kinakain nila ang mga bulaklak. Kinakain nila ang mga bulaklak. Binigyan kami ng bulaklak at pinakain sa amin ito. Isang ritual daw ito para matiyak ang aming proteksyon. Parang espiritual na pasaporte na nagpoprotekta sa amin sa loob ng gusali laban sa masasamang espiritu. Di ko alam ang iisipin ko pero bilang respeto sa kultura, ginawa ko pa rin. Ayaw mo lang isuot ito sa tainga mo tulad ng ginawa ko. Pareho ba? Oo. Meron ako dito. Oh, nakuha na natin to. Yung isa pa. Susubukan kong kainin ito. Sobrang mapait. Salamat. Sabi ng nilalang na sumanib kay Baba na, Ito ay isang babala para sa atin na huwag gawin ang isang bagay. Walang galang. Mga kilos na walang galang. At saka iniwan sila, pero ano ang naiwan dito? Kaya ang babaeng nasa ibaba at pati na rin. isa pang nilalang na maaring pilyo. Oo. Ay pati na rin ang mga bata, pati mga espiritu ng mga bata. Nakuha namin ang pahintulot. Sige. Nakuha natin ang pahintulot pero magpakabait lang tayo. Tapos na tayo dito, aakyat na tayo sa itaas kung saan maingay. May protection naman tayo kaya ayos lang. Grabe ang karanasang yon, bro. Grabe, bro. Pare, yun na ang pinaka-wild na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Siguro mula pa nung biyahe natin sa Tacloban nang makita nating may sinaniban. Mas matindi talaga ito. Mas matindi talaga ito, pero talagang Kawili-wili rin. kawili-wili ito. Wala akong naramdaman na masama. Sa Tacloban naman, sa Tacloban parang may masamang presensya na sumanib sa tao. Oo. Dito, parang may autoridad, parang Diyos, akyat tayo sa itaas. Mukhang hindi ko na kailangan ng ghost equipment. Oo, ako rin. Aakyat tayo sa itaas para tingnan kung anong meron doon. Malalakas na kalabog at kung ano-ano pa. Iimbestigahan natin ito. Sige, nandito na rin tayo sa wakas. Ito na ang huling palapag. Siguro malalaman na natin kung saan nanggagaling ang malalakas na katok at mga yabag na yon. Narinig natin kanina, nung nasa ibaba ka, dito mo mismo narinig ang mga yabag. Oo, Mula dito papunta doon. hindi pangkaraniwan ang mga yapak na yon, parang basa at may tunog ang kanilang mga paa. Naririnig namin ang patak ng tubig. Oo. Iba ang pakiramdam sa ikatlong palapag. Wala nang aktibidad. Parang binago ng ritual sa ibaba ang enerhiya. Mas kalmado na ang lahat. Oo, hindi na kasing bigat dati. Parang nawala na ang lahat dito. Wala na, oo, pareho tayo. Wala nang nangyayari. Sa tingin ko, kakaiba at astig ito para makita kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa mga espiritos sa Indonesia. Hindi natin gagawin ang pares o gagamitin ang kagamitan para dito.
Gusto nila kayong dalawa dahil bago pa lang kayo sa kanila. Ayos yan. Oh, parang namamangha sila sa atin. Bumalik kami sa ibaba, may isa na lang natitirang lugar. Nakatago sa sariling palapag ang Grand Ballroom ng resort. Ito na siguro ang huling silid. Wow. Ano? Oh, ano yun? Ah, pusa lang pala. Teka mga pare. Oh, aso pala yon. May aso at pusa akong nakita doon sa ibaba. Kaya sa tingin ko ito ay dating bulwagan ng handaan o bulwagan ng kasal. May entablado akong nakikita doon sa dulo. Nakita ko tuloy yung mga kumikislap na ilaw parang mga mata. Sa tingin ko, nakuha ko yon sa kamerang ito nung papasok ako. Pupuntahan natin at titingnan kung ano yon. Pero makikita mo kung gaano kalaki talaga ang kwartong ito dati. Siguradong maganda dati ang hotel na ito at malamang dito ginaganap ang mga kasal. Makikita mo pa nga ang ilang mga laso at mga palamuti sa sahig. Parang suka na nga ito. Kaya ano ang mangyayari dito, Billy? Kaya sa kwartong ito, ginamit ni Gusto ang kwartong ito para sa Mga pagsusuri sa tiyan. Ang mga bituka, pagsusuri, matapang na muka. Parang matapang ka ba para manatili dito? Mga ganong bagay. Kasi malakas din ang enerhiya ng kwartong ito. Oo. Sige, Oo. may kakaiba akong nararamdaman dito. Gusto mo bang pumunta ron? Dito ba? Oo. Pwede nating subukan. Ito ay isang entablado. Walang pusa dito, Steve. Walang pusa o aso. Hindi, nakita ko. Kaya ibang bagay ito. Talaga? Ibang bagay. Kung hindi ko na ito makita ulit, siguro nga. May naririnig akong isa pang simoy ng hangin. Sa tingin ko, narinig ko rin yun. Saan mo narinig? Sa tingin ko, dito ko narinig. Dito. Medyo hindi maganda. Pumapasok sila papunta doon. Hello? Ano ang silid na ito? Grabe, ang lakas ng hangin pumapasok. Gusto mo bang pumasok? Siguro. Nasa gitna tayo ng gusali. Ano itong mga chitis sa sahig? Galing ito sa entablado. Parang, sa tingin ko mga kumot yan. Well, parang istasyon ito ng... Decretory. Sige. Tara doon, halos nalibot na natin ang lugar. Tingnan naman natin ang backstage. Hindi ko alam pare, talagang may nakita akong mga hayop dito. Hello? May naririnig ako. Baka nasa labas lang yon. Hello? Tara doon. Tara doon. Kamusta? Sige, meron. Isang bagay. Merong isang bagay. May butas. May nararamdaman kang nilalang dito? Oo. Sa tingin ko, iyon ang binanggit ni Baba. Yung babae na mahaba ang buhok. Kung ano siya dito. Hindi, nararamdaman ko lang na nandoon yun. Parang sa sulok, sa loob ng sulok. Oo. Parang hindi ko alam, tol. Ito na ang entablado, tol. Ay, may mga hakbang pala dito. Akala ko butas yon. Ay, pababa pala ito. Oo, pababa nga ito. Oo, sige.
Sa totoo lang, halos nalibot na natin lahat. Kaya tara, sumama na tayo sa iba pang mga kasama. Hindi ko rin planong gamitin ito sa pangangaso. Dito sa Indonesia at sa karamihan ng Asia, iba ang paraan ng investigasyon, mas umaasa sila sa mga psychic medium kaysa sa mga kagamitan. Imbes na nakikita mo ay ang paraan nila, pero naging curious ang team. Gusto nilang makita kung ano ang kayang gawin ng mga gamit ko. Kaya sa tabi ng pool naghanda ako para sa huling paranormal na session. Nailagay ko na lahat ng gamit dito. Sabi, may mga espiritu ng bata sa tabi ng pool. Wala tayong candy pero may mga cool na bagay na magugustuhan ng mga bata. Magtatanong ako, magsasalita at magta-translate si Billy, pati makikipag-usap sa mga espiritu para sa akin. Sabi ni medium dito, si Baba, na maraming espiritu ng mga bata dito sa lugar na ito. Hello? May mga bata ba dito na gustong makipagkita sa amin? May dala kaming mga laruan para sa inyo na pwedeng paglaruan. Maaari ninyong paglaruan ang mga laruan na ito or gamitin sa pakikipag-usap sa amin. Kaya kung magtatanong kami sa inyo, ito ay oo o hindi lang na tanong. Kung oo ang sagot, subukan ninyong hawakan ang mga aparato. Subukan ninyong hawakan ang mga laruan sa sahig. Yung katabi ng pool, tutugtog ng magandang tunog na magugustuhan mo kapag nilagay mo ang kamay mo sa harap. Yung isa pang aparato dito ay mag-iilaw ng iba't ibang kulay. Ilang taon na kayo? Kung higit kayo sa 8 taong gulang, pwede nyo bang hawakan ang aparato? Lampas na ba kayo sa 8 taong gulang? Ano yung tunog na yon? Sa tingin ko, tubig. Makina ng tubig. Gumagana pa rin ba ito dito? Oh. Ay, wow, sige. Kumusta? Narito na sila. Narito na sila. Sabi ng tagapamagitan, narito na sila. Huwag kayong mahiya, gusto lang naming makipag-usap. Ipakikilala ko ang sarili ko. Ang pangalan ko ay Steve. Galing ako sa Amerika. Hindi ako marunong magsalita ng Indonesian. And ako naman si Billy, taga-Indonesia ako. Kung gusto ninyong makipag-usap, Pwede rin kayo sa akin, pero huwag lang kayong gumamit ng tool. pakiusap, huwag ninyo akong kausapin ng direkta. Gamitin nyo na lang ang device. Sige, matagal ka na rin. Makikita mo tulad nung isang araw nung ginagamit natin ito, sobrang ingay niya, pero dito hindi. Kaya hindi lang basta-basta ito nangyayari. Sabi niya, pwede nating subukan sa lahat ng espiritu, hindi lang sa mga bata. Sige. Siguro tapusin na lang natin to. Siyempre, sinubukan natin. Siyempre. Kaya magpasalamat tayo sa nilalang dito ngayon. Oh, kaya salamat. Kung may nilalang dito, sana hindi namin kayo na-istorbo. Salamat sa oras ninyo. Kung nandito kayo, aalis na kami ngayon. Kaya sa totoo lang, wala talaga akong nakuha or na-record sa huling session na ito. Pero naramdaman ko ang katahimikan sa loob ng gusali. Parang malaki ang pagkakaiba kumpara nung nagsimula pa lang. Matindi ang simula, malalakas ang pagsara ng lahat ng pinto. Nagkataon lang na pinayagan kami ng Diyos mag-explore at ligtas kami ngayon dahil kinain ko ang bulaklak. Medyo huminto na ang mga nangyayari pero ako, sana nag-enjoy kayo. Sa video na ito, kompleto na pero may iba pa tayong gagawin.
Maglalabas pa ako ng mga video mula sa Indonesia series na tiyak magpapabilib sa inyo. Kaya, abangan mag-subscribe, i-on ang notification bell at ilagay ang opinion nyo sa comments. At magkikita tayo sa susunod na adventure. Peace at salamat sa panonood.